Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 521. Mahigpit na hawak ni Marian Young ang kanyang dibdib habang sunod-sunod na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang takot at desperasyon ay pamunit sa kanyang kaluluwa habang nagpumiglas siya sa mga kamay ng lalaking may tato. Ang halimaw na ngayon ay unti-unting hinuhubad ang kanyang damit, ibinubuyang-yang ang kanyang matipunong dibdib na punong-puno ng tinta. Ang malamig at nakakakilabot niyang berdeng mga mata ay nakapako kay Marian na parang isang mabangis na hayop na nag-aabang ng biktima. Samantala, si Kim Chien ay nakadapa sa malamig na sahig, duguan at nanghihina, ngunit ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa galit at panlulumo. Mga hayop kayo. Mga walang kaluluwa. Hindi kayo patatawarin ng Diyos. At lalong hindi kayo palalampasan ni Kuya Andrew. Sigaw niya, habang pinipilit tumayo kahit nanginginig ang tuhod at sumisirit ang sakit sa kanyang katawan. Tumawa ang lalaking may tato, isang tawa ng demonyong wala nang natirang budi. Pilitin mong magsalita. Hahaha. Tingnan natin kung may iligtas ka ng walang silbing asawa mong si Andrew Cheng. Itinaas na niya ang kamay para saktan si Marian, nang biglang isang malakas na sigaw ang gumimbal sa buong lugar. Mga hayop, tigilan niyo yan. Boses iyon ng isang taong puno ng galit at otoridad. Lumingon ang lalaking may tato, at bago pa siya makagalaw, isang matalim na sipa mula sa isang babae ang tumama sa kanyang dibdib. Ang lakas ng pagkakasipa ay nagpalipad sa kanya ng ilang metro, bumagsak siya sa isang bakal na frame na may mga matutulis na gilid. Ang buong bigat ng bakal ay bumagsak sa kanya, kaya't siya ay naipit at nawala ng malay. Ang lahat ng iyon ay naganap sa loob lamang ng ilang iglap. Mabilis na lumapit si Miguel Bay, tinakpan ng kanyang mamahaling Amerikana ang nanginginig na katawan ni Marian, at yumuko sa harap nito. Madam, patawarin niyo ako. Huli na ako. Habang ang kanyang mga bodyguards ay walang awang inaresto ang natitirang mga kalaban, lumapit si Kim Chien kahit halos hindi na makatayo. Ate Marian. Kumusta ka? Nanginginig ang boses niyang puno ng takot. Napangiwi si Marian, ang mukha'y mapotla, at sa bahagyang tinig ay sinabi, ang tiyan ko. Masakit. Agad na nanlaki ang mga mata ni Miguel Bay. Dalhin natin siya sa ospital. Bilis. Utos niya, halos mapasigaw sa sobrang pag-aalala. Isinakay nila si Marian sa isang naghihintay na Mercedes-Benz. Humindar ito ng ubod ng bilis, halos lumipad sa kalsada. Sa loob ng sasakyan, si Marian ay mapotla, pawisan, at nanginginig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Kim Chien. Miguel Bay? Kumusta si Andrew? Mahinang tanong niya habang pinipigilang mawala ng malay. Si Mr. Cheng at si Mr. Lee ay ligtas. Sinabi niyang iligtas kita agad. Tatawagan ko siya ngayon. Ngunit pinigilan siya ni Marian. Huwag mo siyang istorbohin, may mahalaga siyang ginagawa. Hayaan mo muna siya. Sandaling napatigil si Miguel, kitang-kita ang pagkalito at pag-aalala sa kanyang mukha. Sa tabi niya, umiiyak na si Kim Chien. Ate Marian, kahit ganito ka na, iniisip mo pa rin ang asawa mo. Pinilit ni Marian na ngumiti, kahit nanginginig na ang mga lobby. Kailangan niyang tapusin ang laban niya. Ako, kakayanin ko to. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga doktor at nurse na handang-handa na. Isinugod si Marian sa emergency room. Habang isinasara ang pintuan, humiyaw si Marian sa sakit, isang malalim, matinis na sigaw na tumusok sa puso ni Miguel at Kim. Sa labas, nakapalibot ang higit 100 bodyguards. Si Kim Chien ay napaluhod sa bangkita, umiiyak, kasalanan ko ito, hindi ko siya naprotektahan, kung mawala ang anak sa sinapupunan niya. Si Miguel Bay ay hindi na nakatiis at kinuha ang telepono. Mr. Cheng, may nangyari, ang asawa mo. Si Andrew, na kasalukuyang papunta sa Dongzhou Wharf, ay biglang huminto. Nangaligkig ang buong katawan niya, parang pinutol ng malamig na kutsilyo ang kanyang hininga. Sa ospital ng Ojine. Dali. Halos pasigan niyang sabi, habang sinasampal ang manibela. Nagtaka sina Oliver Lee at ang kasama niya, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot sa kung anong maaaring mangyari. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng tanawin na hindi niya inaasahan, si Miguel at ang kanyang mga tauhan ay nakaluhod, tila hinihintay ang hatol mula sa langit. Ang mga mata ni Andrew ay nagliliyab, nanginginig sa galit at pag-aalala. Sa paligid, nag-umpisa ng magbulungan ang mga tao. Si Miguel Bay yun. Taga Nanhao Street. At si Oliver Lee. Hindi ba't siya yung batang nag-ihi sa kama noon? Walang pakialam si Andrew sa ingay. Tumayo siya sa harap ng operating room, ang kanyang mga kamao ay nakatikom. Nasaan sila?
Malamig niyang tanong. Ipinapakulong na po, sir. Lahat sila ay nasa ilalim ng kontrol, ulat ni Miguel. Dalhin mo ako sa kanila, utos ni Andrew. Sa isang kwarto na bantay sarado, 4 na lalaking sugatan at nakagapos ang nakaluhod. Ang lalaking may tato, bagamat duguan at halos mawalan na ng ulirat, ay nagawa pang ngumisi. Ngunit sa isang iglap, binunot ni Andrew ang natitiklop na upuan at walang pasintabing pinaghahampas ang halimaw. Sa bawat hampas, ang kanyang puso ay sumisigaw. Para kay Marian. Para sa anak nila. Para sa lahat ng sakit na dinanas ng kanyang mahal. Sana ito ang magsilbing hustisya sa lahat ng kababaihang dinahas nyo, bulong niya sa gitna ng bogbog. Matapos ang halos 10 minutong walang habas na parusa, itinapon niya ang upuan. Ilibing niyo sila, malamig niyang utos kay Miguel. Nang makabalik siya sa operating room, isang nurse ang lumabas, hawak ang clipboard. Sino po ang kamag-anak ng buntis? Tumigil ang mundo ni Andrew. Ako, sagot niya, habang pilit itinatago ang nanginginig na boses. Kumusta ang asawa ko? Nagpakita ang nurse ng isang form. Kailangan po namin ng pahintulot. Pakipirmahan ito. Nang hawakan niya ang panulat, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit sa puso niya, isang panalangin ang pumailan lang, maging ligtas ka, Marian. Kayong dalawa ng anak natin. Kabanata 522. Ang tanong na, kung sino ang ililigtas ang ina o ang sanggol. Ay dumagundong sa pandinig ni Andrew Cheng na parang kulog mula sa langit, malupit, bigla, at walang habag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang form ng pahintulot, tila ba ang buong mundo'y nakapatong sa kanyang dibdib, dinudurog ang kanyang puso. Sa kanyang likuran, sina Oliver Lee, Miguel Bay, at ang iba pa'y natigilan. Ang kanilang mga mukha ay mapatla, mga matay nagliliyab sa galit at pagkabigla. Ang katahimikan sa pasilyo ay halos sumabog sa dami ng emosyong kinikimkim, takot, dalamhati, at isang pangakong paghihiganti. Bulong ni Oliver Lee, halos isang hayop na nagngangalit, tipunin ang lahat. Luofeng Town. Wasakin ng 4 na gintong phoenix. Ang kanyang tinig ay tila pangako ng kamatayan. Ang dugo ng kanyang asawa ang magiging dahilan ng pagbagsak ng pamilyang Fang. Tumango si Miguel Bay, agad na umalis, subalit di pa siya nakalayo nang biglang dumating ang isang babae, sinamahan ng 2 matatandang lalaki. Isa sa kanila ay si Professor Gerald D., isang kilalang mukha sa medisina, isang liwanag sa gitna ng kaguluhan. Lumapit si 17 sa gilid ni Andrew, ang kanyang tinig ay matalim, paan ng kaba. Kuya Andrew, nakahanap ako ng pinakamagaling na doktor sa buong China. Yumuko si Gerald D. ng malalim, isang bagay na hindi iisipin ng sinuman mula sa isang batikang cardiologist. Ngunit kahit ang kanyang paggalang ay di kayang takpan ang lalim ng tensyon. Professor D. Halos pabulong ang tinig ni Andrew, garalgal at wasak. Mr. Cheng, dinala ako ng iyong mga tauhan. Nagkataong may kaibigan ako rito sa Shangjiang, paliwanag ni Gerald D., at agad lumapit. Narinig kong naaksidente si Mrs. Cheng. Tumango si Andrew, ang kanyang mga mata ay panang sakit. Pinapapili nila ako. Kung sino ang ililigtas. Ang katahimikan ay bumalot muli. Si Professor Gerald D. ay walang masabi. Si Andrew ay muling lalagda na sana sa form, handa nang isakripisyo ang isa sa 2, nang biglang sumigaw si Professor Gerald D., desperado, Mr. Cheng, sandali lang. May kasama akong kaibigan. Siya ang pinakamahusay na OB-GYN sa buong bansa. Baka kaya niyang iligtas pareho. Mula sa likuran niya, lumapit ang isang matandang babae. Tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang bagyong paparating. Wala nang oras para sa paliwanag. Papasok na ako. Isang nurse ang hamarang. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng pumasok, ito ay operating room. Bumaling ang nurse kay Andrew at pasigaw, puno ng panunumbat, ano? Magpapasya ka ba o hihintayin mong mamatay silang 2? Lumabas ang punong surgeon, pagod, nababalot ng desperasyon. Ano ba tong kaguluhan? Magsabi na kayo, ina o sanggol. Dr. Edwin Kio. Isang tinig na matalim at malalim ang tumusok sa tensyon. Napalingon ang punong surgeon, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Guru. Dahan daw ang inalis ng matandang babae ang kanyang maskara. Isang ngiti ng pagkilala at determinasyon ang bumalot sa kanyang mukha. Professor Alice Shen, bulong ng surgeon, tila hindi makapaniwala. Walang paliwanagan. Papasok na ako, utos ni Dr. Alice Shen, malamig at matatag ang boses. Agad siyang binigyan ni Dr. Edwin Kio ng scrubs, at walang pag-aalinlangang sinundan siya sa operating room.
Ito ay pagkakataong minsan lang sa buhay, ang makapagtrabaho muli sa piling ng isang alamat. Sa labas, si Andrew ay nanatiling nakatayo, tila pinipigil ang paghinga. Lumapit si Gerald D. at pabuulong ngunit may buong tiwala, sinabi, Mr. Cheng, mangyaring magtiwala kayo. Si Dr. Alice Shen ang pinakamahusay sa buong mundo. 100% ang kanyang tagumpay. Sa parehong oras, ang plano ni Oliver Lee ay gamulong na parang isang makina ng digmaan. 12-dosenang itim na SUV ang sabay-sabay na huminto sa labas ng ospital. Isang batalyon ng mga bodyguard ang bumuo ng makapal na depensa. Ang tanawin ay naging tila isang eksena sa pelikula, nakakatakot, nakapanghihina, isang senadoryas ng desperadong kapangyarihan. Sa loob, bawat segundo ay parang isang siglo. Ang paghihintay ay isang pagpapahirap. Si Andrew at si 17 ay parang mga bangkay na naglalakad, nilamon ng kaba at takot. Hanggang sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Kabanata 523. Dahan daw ang inalis ni Professor Alice Shen ang kanyang maskara. Tumambad ang kanyang mukha, pagod, pawis, at may bahid ng pagkabalisa. Ang bawat guhit sa kanyang noo ay tila kwento ng lab ang pinaglaban sa loob ng operating room. Sinulyapan niya si Gerald D. saka hinarap si Andrew Cheng. Ang kanyang tinig ay paus at mababa, punong-puno ng bigat ng katotohanang kailangan niyang ihatid. Ang pagdurugo ay labis. Kailangan siyang bantayang mabuti, oras-oras. Tumingin siya kay Andrew, at sa paningin niya ay naroon ang isang masakit na paalala. Pero ang iyong asawa. Napakatapang. Nilabanan niya ang sakit, tiniis ang hirap, lahat para protektahan ang anak ninyo. Isang milagro na ligtas ang sanggol. Pero Andrew, ang susunod na 3 araw, ay magiging bangungot kung may mangyaring masama. Ang konting pagdurugo lang. Maaaring ikamatay niya. Nanlambot ang tuhod ni Andrew. Isang iglap ng kaluwagan, sinundan ng biglaang buhos ng takot at pagsisisi. Para siyang nalunod sa hangin nang makita si Marian Young na ini-wheel out. Mapatla. Walang malay. Ang liwanag ng kanyang buhay, ngayon tila kandilang nauupos. Lumuhad siya sa tabi nito, ginagap ang malamig na kamay ng babae, hinaplos ang kanyang noo, puno ng pagmamakaawa. Marian mahal ko. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Kumurap ang mga mata ni Marian, sa kabahagyang ngumiti. Pilit niyang binigkas ang mga salitang parang huling hininga. Ang anak natin. Ligtas ba siya? Oo, bulong ni Andrew, nangingilid ang luha. Dahil sa'yo. Ligtas siya. Sa loob ng ICU, mahigpit ang pagkakahawak ni Andrew sa kamay ni Marian. Sa katahimikang iyon, ang kanyang presensya ang naging panata, isang tahimik ngunit matatag na pangakong hindi niya ito iiwan, anuman ang mangyari. Sa labas, sina Oliver Lee at Miguel Bay ay tila mga leon sa hola. Ang kanilang mga tauhan ay handa na, mga matang naghihintay ng senadoryas, mga kamaong tigib ng galit. Isang utos lang, sabog ang mundo. Pagkalipas ng halos 30 minutong walang hangin, bumangon si Andrew. Ang kanyang mga kilos ay banayad ngunit punong-puno ng determinasyon. Ang kanyang mukha, parang isang maskarang bato. Pinagmasdan siya nina Oliver at Miguel Bay habang siya'y dumaan, hindi man lang sila nilingon. Diretso siyang nagtungo kay Professor Alice Shen. Professor Shen, aniya, ang boses ay malalim, mabigat, halos gumugulong sa hangin, may utang akong hindi kailanman mababayaran. Yumuko siya ng buong puso, isang pagbubunyi na higit pa sa salitang, salamat. Napakurap si Dr. Alice Shen. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng pagpapakumbaba, lalo na mula sa isang makapangyarihang tulad ni Andrew Cheng. Tumayo siya, nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa kanyang tinig ay may halong pagkamangha. Mr. Cheng, ako po ang dapat magpasalamat. Narinig ko mula kay Professor D ang iyong mga ambag sa medisina. Isa kang haligi ng ating industriya. Isa kang bayani sa mga anino. Pero mariing umiling si Andrew. Hindi, Professor. Ang lahat ng iyon ay mga transaksyon lang. Ngunit ito. Ang ginawa ninyo para sa aking asawa at anak, ito'y isang utang na loob na hindi matutumbasan kahit ng kayamanan. Nagsalubong ang kanilang mga tingin, isang matahimik ngunit makapangyarihang sandali ng pagkilala sa isang parehong layunin, ang magligtas ng buhay. Tahimik na tumango si Dr. Gerald D. Kung iginiit ni Mr. Cheng, tanggapin mo ang pasasalamat. Hindi lahat ng utang ay kailangang bayaran ng pera. May ibang halaga ang puso. Dumating si Dr. Edwin Kio, punong surgeon. Nagumapaw ang kanyang ngiti. Guru. 12 taon na po. Ngumiti si Professor Alice Shen, unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang mukha.
At hindi ko pa rin nakakalimutan ang 7 magkakapatid na halos sirain ang aking lab. Nakangiting parang bata si Dr. Edwin Kio. Guro, anong nagdala sa inyo rito? Narito kami ni Professor Di upang itaguyod ang isang institusyong medikal sa Xiangyang. Gusto naming bumuo ng isang lugar kung saan mananatili ang talento sa bansa. Isang graduate school. Gulat ni Dr. Edwin. May pondo na po ba? Mabigat ang buntong hininga ni Professor Alice. Wala pa. Ang pamahalaan ay pagod na, ang mga investor ay takot. Walang gustong maglagak ng pera sa proyektong hindi kikita sa loob ng 10 taon. Nanahimik si Dr. Edwin. Batid niya ang bigat ng laban. Doon lumapit si Andrew Cheng, ang kanyang tinig ay parang lintik sa gitna ng katahimikan. Magkano ang kailangan ninyo, Professor Shen? Nagkatinginan sina Dr. Alice at Dr. Edwin, halatang naguguluhan. Hindi ba't imposible itong proyektong ito para sa isang tao lang? Mr. Cheng. Pag-aatubiling sagot ni Dr. Alice, ito ay lampas sa kakayahan ng kahit sinong individual. Tumingin si Andrew sa kanila, mata sa mata. Walang bakas ng alinlangan. Upang maipahayag ko ang pasasalamat ko. Ako na ang magpopondo sa buong institusyon. 10 bilyon. Sisipat ba iyon? Para silang binagsakan ng langit. Tahimik. Walang gumalaw. Kahit ang orasan ay tila tumigil. Ang tinig ni Andrew ay hindi sigaw, pero sa bawat salita ay naruroon ang puwersang kayang magpatigil ng bagyo. Ito ang panata ko. Ang buhay ni Marian. Ang anak namin. Ito ang kabayaran. Kabanata 524. Isa. 10 bilyon. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa silid na parang bomba, matindi, bigla, at nakakabingi sa katahimikan. Parang huminto ang oras. Tinitigan ni Professor Edwin Kio si Andrew Cheng na para bang sinusubukang basahin ang di mabatid nitong mukha. 10 bilyon. Imposible. Sino ba sa Xiangyang ang may ganyang kayamanan? Kahit sa mga taong nakasalamuhan niya, wala siyang kilala na may ganitong klase ng kapangyarihan sa pera. Maliban na lang kung isa kang alamat. Napailing si Dr. Edwin, napapailing na lang sa tila kabaliwan. 10 bilyon. Seryoso ka ba? Alam kong impressive ka para kay Professor Gerald D, pero, ganito. Nakakatawa na ito. Parang fairy tale. Nagulat din si Dr. Alice Shen, natigilan, pero mabilis na pinilit ang sarili na maging kalmado. May halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig ng magsalita, Mr. Cheng, nabanggit ni Professor Gerald D ang iyong mga koneksyon, pero ang ganitong kalaking investment. Kailangan ito ng may sensinang pag-iisip. Hindi niya tuluyang tinanggihan si Andrew Cheng, pero malinaw ang pag-aalangan niya. Kahit siya, isang eksperto sa larangan, ay hindi kailanman humawak ng ganyang kalaking halaga. Biglang lumabas ang cellphone ni Dr. Edwin at pinindot ang dial button. Tatawagan ko ang isang kaibigan. Tingnan natin kung may katotohanan yang sinasabi mo. Nanginginig ang mga daliri niya, pero mas mabilis si Andrew. Nauna nang nag-dial si Andrew. Ang boses niya, tuyo, malamig, at diretso. Tawagan mo ang family office. Kumuha ka ng 10 bilyon. Nanlamig ang buong silid. Tumawa si Dr. Edwin, mapanukso, puno ng pangungutya. Anong sabi mo? Family office. 10 bilyon. Anong akala mo sa sarili mo, bida sa pelikula? Nagpapanggap kang bayani, body. Walang nagbiro sa tono niya. Ang tawa niya ay parang kutsilyong hiniwa ang dignidad ng kausap. Ngunit tahimik lamang si Andrew, matatag ang tingin, parang walang naririnig. Oo, sagot niya sa wakas. Gusto kong makita kung kaya mo talagang ilipat ang mga F-class assets na yan. Sa kabilang linya, ang boses ni Arnel Can, karaniwang kalmado at tiwala, ngayon ay halatang nanginginig. Boss, 10 bilyon. Napakalaking halaga. Para saan ba ito? Kumunat ang noo ni Andrew Cheng. May problema ba? May tensyong bumalot sa kanyang boses, isang babala. Boss. Huminga ng malalim si Mr. Arnel Can. Matapos mong gumastos ng 800 milyon, naghigpit ang Family Council. Sinabi nilang nag-aaksaya ka, at hindi ka nagbibigay ng sapat na kontribusyon. Nilimitahan nila ang access mo. Sa ngayon, hanggang 100 milyon lang bawat buwan ang pwede mong galawin. Ang 100 billion card mo, pinayagan lang ng 50 milyon bawat araw. Katahimikan. Isang katahimikang tila nagbabanta ng bagyo. Tumigas ang mukha ni Andrew Cheng. 100 milyon. Seryoso. Ang mga salitang iyon ay malamig na apoy, ang galit ay hindi sigaw kundi bulong, at iyon ang mas nakakatakot.
Bumaba ang kanyang boses, puno ng bigat. Sige. Click. Ibinaba niya ang telepono. Tumawa si Dr. Edwin, sa pagkakataong ito'y punong-puno ng panunukso. So, mula 10 bilyon, naging 100 milyon. Kahit yun, hindi mo pala kayang pakawalan. Mukhang napagod ang puno ng pera mo, buddy. Umiling si Professor Alice, ang mga mata ay puno ng awa. Mr. Cheng, alam kong nais mong tumulong, pero kung lampas na sa kaya mo, huwag mo nang pilitin. May ibang paraan. Ngunit hindi sumagot si Andrew. Tumalikod siya, dinukot muli ang cellphone, at nag-dial. Ang boses niya ay malamig, punong-puno ng kapangyarihang hindi kailanman nasanay sa pagtanggi. Mr. Borit, mag-transfer ka ng 10 bilyon sa, tumigil siya at tumingin kay Professor Alice. May account number ka ba? Napatulala si Professor Alice, hindi agad makapagsalita. Si Professor Gerald na mismo ang nag-abot ng detalye. Matapos ang ilang segundo, ibinaba ni Andrew ang telepono. Professor Shen, naipadala na ang pera. Pakicheck mo ang account mo. Lahat ay tila natigilan. Si Dr. Edwin, muling tumawa, pero ngayon ay pilit na pilit. Nagpapanggap ka pa rin. Gusto mo talagang gampanan ang tagapagligtas sa harap namin. Pero bago pa makapagsalita si Professor Alice, tumunog ang kanyang telepono. Nakabukas ang speaker. Professor Shen. Sigaw ng kanyang assistant, ang boses ay halos pumiyok sa emosyon. 10 bilyon. May pumasok na 10 bilyong yuan sa account natin. Ngayon lang. Ngayon lang talaga. Parang tumigil ang oras. Ang lahat ng panunuya ni Dr. Edwin ay naipit sa kanyang lalamunan. Hindi makapaniwala, hindi makagalaw. Naluha si Professor Alice. Nanginginig ang mga kamay, hinawakan niya ang kamay ni Andrew. Mr. Cheng, hindi ka lang tagapagligtas ko, kundi ng buong industriya ng medisina sa bansa. Hayaan mo akong lumuhad sa harap mo. Agad siyang inalalayan ni Andrew, pinigilan ang pagyuko. Professor Shen, pakiusap. Iniligtas mo ang aking asawa, at ang aking anak. Ang perang yan ay maliit lang, isang butil kumpara sa halaga ng kanilang buhay. Isang kontribusyon sa medisina ng ating bayan. Hindi ako papayag matalo. Hindi ako papayag mawala sila. Tumulo ang luha sa mga mata ni na Professor Alice at Professor Gerald. Napuno ng bigat ang kanilang puso. Si Dr. Edwin, napalunok, ang dating mapagmataas na tono ay nawala. Yumuko siya, marahan, taos pusong nagsalita. Mr. Cheng, ako'y humihingi ng kapatawaran. Nagkamali ako. Hindi nagsalita si Andrew Cheng. Tumango lamang. Habang paalis sina Dr. Alice at Professor Gerald, lumapit si Oliver Lee. Ang kanyang tinig ay mababa, at may dalang panganib. Mr. Cheng, lahat ay handa na. Ang Underground Chamber of Commerce, gagalaw na mamayang gabi. Tahimik na tumingin si Andrew kay Marian Young, mahimbing sa kama. Ang mga anino sa Shangyang ay nagbabadya ng kaguluhan. Gusto na nilang sakupin ang lungsod. Pero may nauna na. 17, mahinang utos ni Andrew, manatili ka rito. Protektahan mo sila. Opo, kuya. Sagot ng dalaga, matalim ang mga mata't handa sa kahit anong panganib. Lumingon si Andrew, malamig ang tingin. Parang gabi bago dumating ang unos. Tara na, Anya. Bigyan natin sila ng regalo. Isang sorpresa na hinding-hindi nila malilimutan. Isang pangako. Isang panimula. Isang babala ng dumating na paghihiganti. Kabanata 525. Sa bayan ng Luofeng, Fangchao Pavilion. Ang gabi tahimik, ngunit sa loob ng pavilion ay may tensyon sa hangin. Sa gitna ng silid, nagtipon ang magkakapatid na Fang, umiikot ang mamula-mulang alak sa kanilang mga baso habang nagliliyab ang ambisyon sa kanilang mga mata. Cindy, Annie Kian Fang, ang bunsong kapatid, habang dahan-daang iniikot ang baso sa kanyang kamay, dahil wala na sina Andrew Cheng at Oliver Lee, ang Underground Chamber of Commerce. Atin na to. Ang Shangyang ay magiging larangan ng digmaan, at wala nang pipigil sa atin. Marami na tayong naiambag sa distrito ng Dajiangnan, dagdag ni Clint Fang, pangatlong kapatid, na may kumpiyansang ngiti sa lobby. Panahon na para anihin natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Tahimik na tumango si Norman Fang, ang pangalawang kapatid, hawak ang kanyang bendadong kamay. Cindy, anong utos mo? Si Cindy Fang, ang panganay at tinitingalang haligi ng pamilya, ay nakatayo sa tabi ng bintana, ang likod ay nakatalikod sa kanila. Ang kanyang titig ay nakatuon sa madilim na kalangitan, na para bang binabasa niya ang kinabukasan mula sa ulap.
Sa ngayon, aniya sa malamig ngunit kalmadong tinig, manunood muna tayo. Hayaan nating magpatayan ang mga dambuhala. Tayo'y magiging anino sa likod ng kaguluhan. Yes! Halos sabay na sigaw ni Kian at Clint, sabik at halos hindi makaupo sa upuan. Ito na ang pagkakataon natin. Kung wala na si Oliver Lee, maaari na nating angkinan ang Xiangjiang. Panahon na para singilin si Arnold Huang at ilugmok ang mga mahina. Hindi simpleng ambisyon ang nag-uudyok sa kanila, ito'y gutom. Gutom sa kapangyarihan. Gutom sa paghihiganti. Gutom sa pangalan. Lumingon si Cindy. Isa-isa niyang tinitigan ang mga kapatid, tila hinuhusgahan ang laman ng kanilang puso. Sigurado ba kayo? Malamig niyang tanong. Kapag pumasok tayo rito, wala nang urungan. Dugo ang puhunan, at pagkawasak ang maaaring kapalit. Tahimik ang silid. Ngunit isa-isang tumango ang tatlo. May sindak sa kanilang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Nagsalita si Norman, mahinahon ngunit buo ang loob. Cindy, matatag tayo sa bayan ng Luofeng. Pero sa Xiangjiang, tayo'y mga insekto sa pagitan ng mga higanti. Binigyan tayo ni Miss Cheng ng pwesto sa Baijun Pavilion, pero kung wala tayong sariling lakas, mananatili tayong tagasunod, hindi pinuno. Napabuntong hininga si Cindy. Lumakad siya paikot, hindi mapakali. Ang kanyang mga paa ay mabigat, tila may pasan sa balikat. Cindy, wala na tayong oras. Sigaw ni Kian, puno ng kaba at pagkasabik. Ang silid ng kalakalan ay magbubukas na sa loob ng isang oras. Lahat sila ay nagkakagatan. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, mawawala ang lahat. Biglang tumigil si Cindy. Ang kanyang mga mata ay naging matalim, at ang kamao niya'y kumuyam. Makinig kayo, aniya. Simula ngayon, hindi na tayo tagapanood. Sasabak na tayo sa laro. Yes! Sabay na sigaw ni Kian at Clint. Aasikasuhin ko ang mga kontak natin sa Baijun at Dalan. Ani Clint habang mabilis na lumabas ng silid. Ihahanda ko ang mga tauhan sa warehouse. Sigaw ni Kian, kasunod ng kanyang kapatid. Naiwan sina Norman at Cindy. Ang katahimikan ay tila bagyong paparating. Cindy? Tanong ni Norman, puno ng pag-aalinlangan, bakit parang nag-aalangan ka pa rin? Tahimik si Cindy. Tumingin siya muli sa madilim na bintana. May kakaiba. Masyadong. Perpekto ang pagkamatay ni na Oliver at Andrew. Parang isinaayos. Susuriin ko, sagot ni Norman, tumango at lumabas. Naiwang mag-isa si Cindy. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Vic, anong update sa panig mo? Isang pamilyar, magaspang na boses ang sumagot. Walang problema, Boss Fang. Nasa posisyon na kami. Tapos na ang laro. Patay na sina Oliver Lee at Mr. Cheng. Hindi alam ni Cindy, ang may hawak ng telepono ay hindi si Vic. Sa loob ng isang itim na SUV, si Andrew Cheng ang nakaupo, hawak ang telepono ng kalaban, ang mga matay malamig. Sigurado ka bang ikaw mismo ang bumaril sa kanila? Malalim ang tinig ni Cindy, puno ng pagdududa. Boss Fang, tingin mo ba magpapatawa ako ngayon? Sagot ni Vic sa kabilang linya. May video. Tignan mo na lang. Pagkababa ng tawag, dumating ang isang video file. Sa isang madilim na kalsada sa bundok, sunod-sunod ang putok ng baril. Mga nakamaskarang lalaki, mga sasakyang Mercedes-Benz, at ilang lalaking may suot na tumutugma sa mga kilalang bihis ni na Andrew at Oliver. Ngunit walang mukha. Walang bangkay. Lahat ay pawang. Palabas. Nakangiting malamig si Cindy, tila isang batang nakatuklas ng sikreto. Kinuyam niya muli ang kanyang kamao. Kung ito ay bitag. Sino ang mga ngahas na tumalon? Samantala, sa Yingfeng Restaurant, sa pribadong suite ni Arnold Huang. Boss Arnold? Narinig mo na, hindi ba? Masayang bati ni Yuki Zin habang nagbubuhos ng alak. Wala na sina Oliver Lee at Andrew Cheng. Tahimik si Arnold, nakatayo sa tabi ng bintana, ang tingin ay malayo. Narinig ko. Pero, hindi ako naniniwala. Bakit hindi? Tanong ni Yuki, nakakunot ang noo. Dahil, bamaling si Arnold kay Yuki, ang mga tao ni Baron Lau ay nananatiling nakabantay sa hilaga ng bayan ng Luofeng. Ni hindi man lang gumalaw. Sa pagkakarinig ng pangalang iyon, bahagyang nanlaki ang mata ni Yuki. Si Baron Lau, tapat na tagasunod ni Andrew Cheng. Hindi siya basta-basta gagalaw ng walang dahilan. Dalawa lang ang posibleng dahilan, mahinang sabi ni Yuki habang inaabot ang alak. Una, wala na talaga si Andrew, at si Baron Lau ay nagluluksa. Oh!
Pangalawa, buhay pa si Andrew Cheng, at ngayon ay naglalatag ng bitag, isang bitag para sa mga uhaw sa kapangyarihan. Tumayo si Arnold, ang katawan ay tila ng ineg. Gusto mong sabihin. Pinapatay ni Andrew Cheng ang mga leader para lumunin ang buong Chamber of Commerce. Mas matalino siya kaysa iniisip ng lahat, bulong ni Yuki, pumikit, at ngumiti ng malamig. Kapag siya'y bumangon, walang matitirang kalaban. Lumunok ng tuyo si Arnold. Pakiramdam niya ay may piring sa kanyang mga mata, at nasa bingit siya ng bangin. Anong gagawin natin? Tanong niya sa boses na halos pabulong. Lumapit si Yuki, dahan-dahang tinapik ang balikat nito. Huwag kang kikilos. Hindi pa ngayon. Tayo'y manunood lang. O baka, tayo rin ang magbubukas ng bangin para sa mga hindi marunong lumingon sa paligid. At may ibinulong siyang plano, isang lihim na maaaring magbago ng laro. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.